Oh, Nay, kanina pa po ba kayo naghihintay dito? Ilang minuto pa lang naman. Kaya pala walang tao dito galing kang simbahan. Opo, may kailangan po ba kayo? Hihingi lang sana ako noong pinapahid mo. Umaatake na naman kasi ang rayuma ko. Kagabi pa. Pasok po muna kayo sa loob. Pasensya na ho kayo, Nay. Maaga kasi akong umalis kanina. Ayos lang naman yun. Natiis ko pa naman ng ilang oras Si Ayla po ba, hindi niyo tinanong kung meron nung langis? Nako, hindi ako lalapit sa babaeng yon. Oh, bakit naman po, Nay? Napaplastikan kasi ko sa kanya. Alam mo naman, noon pa, malayo na ang loob ko sa bilas mong yon. Pareho po pala tayo ng nararamdaman sa kanya. Hindi man lang sila nagsisimba, kahit yung mga anak, hindi man lang papasukin sa loob ng simbahan. Nako, palibasa nga kasi kung saan lang nakilala siya ni Miguel. Ewan ko ba dun kay Miguel? Iniwan ng girlfriend ng dahil lang sa babaeng yun. Hay, hindi na ako magtataka kung ginayuma lang niya ang anak ko. Naku, kung totoo po yan, Nay, parusa ang nangyayari sa kanila dahil sa ginawa niyang kasalanan. Ilang taon ko nang pinagdarasal na sana matauhan na si Miguel. Ay, malay niyo naman po. Malapit ng pakinggan ang dasal ninyo. May mga taong labas-pasok sa simbahan para magmukhang banal at walang kasalanan. Pero kapag wala nang nakakakita, lumalabas ang totoong ugali. Hindi nasusukat ang kabutihan sa pagpasok sa simbahan, kundi sa kung paano ka makitungo sa kapwa. Mapagpalang araw sa inyo, Miss Gwen. Ganon din sa mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Ilang taon na rin po ako nakikinig sa YouTube ng mga katatakutan at kababalaghan. At ang channel nyo ang paborito kong tambayan. Hindi na rin buo ang araw ko kapag wala akong napapakinggan na bagong kwento nyo. Sumulat nga po pala ako para magbahagi na rin ng sarili kong karanasan na naganap may ilang taon nang nakakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ayla. 35 ang edad at tubong kapis. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa bagong channel nating ito. I-like ang video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Ang mga bata, Nasa loob sila nanonood ng TV. parang maghapon na yata silang nanonood Mabuti na yung kesa naglalaro dito sa labas. Baka mamaya meron na namang pumunta dito sa bahay at magreklamo. Sino naman magrereklamo? Sino pa ba? Di yung hipag mo. Baka makita lang ang hibla ng buhok ng mga anak mo, magreklamo na yun. Okay lang talaga ang reaksyon nun. Huwag mo na lang pansinin. Ay naku, ano pa nga bang ginagawa ko? Mula nang dalhin mo kami dito, lahat ng pag-a-adjust ginawa na namin. Sa tagal na nga nating nakatira dito di ka pa rin nasanay? Gusto mong masanay ako sa kung paano nila kami tratuhin? Hindi ka naman pinagsasalitaan ng masama. Sigurado ka ba tiyan? Kahit hindi ko naririnig, alam ko na ako lagi nilang topic. Napapraning ka lang. Halika na nga, doon na tayo sa loob. Mauna ka na. Pagkatapos ko kasing kunin yung mga sinampay ko, magwawalis pa ako. Uy, ako na lang pala magluluto ng hapunan natin. Wag na. Alam ko namang pagod ka Nandito lang naman ako sa bahay. Kahit nandito ka lang naman sa bahay, alam ko, pagod ka rin. O siya, sige na nga. Magsaing ka na lang. At ako nang bahalang magluto sa ulam. Sige. Pumasok ka na rin agad ha. Malamok na. 9 na taon na kami nagsasama ni Miguel. Dati sa Laguna kami nakatira pero nung nagkaroon ng pandemic, napilitan kami umuwi sa probinsya nila. Isa pa lang ang anak namin noon at nagdadalang tao ako. May sarili naman kaming bahay sa lupa na pag-aari ng mga magulang niya. Sa isang compound, lahat silang magkakapatid may bahay na nakatayo.
Okay naman ang pakikitungo ng pamilya niya sa akin kapag kaharap ako. Maliban sa hipag niya na asawa ng Kuya Manuel niya. Ramdam ko kasing hindi niya ako gusto. At madalas siyang magreklamo sa akin kapag wala ang asawa ko. Tuwing kinakausap naman siya ni Miguel tungkol sa reklamo niya, tinatanggi naman niya. Para tuloy ako pa ang pinalalabas niyang sinungaling. Mula noon, naging maingat na ako sa kanya. Hanggat maaari, umiiwas na lang ako. Yun nga lang may pagkakataon na may okasyon na kailangan naming umattend ng mag-iina. Ang nanay naman ng asawa ko matagal ng byuda. Hindi rin ito maitago na ayaw niya sa akin. At iba rin ang trato niya sa mga anak ko. Sa ilang taon na magkasama kami ng asawa ko, dama ko na kahit kailan hindi ako magiging welcome sa pamilya nila. Dahil isang babae lang ang gusto nila para kay Miguel. Nay, malapit na po ang birthday niyo ah. Ay oo, sabi ng mga anak ko, mag-aambagan daw sila para maipaghanda ako. Sina Miguel ba? Magbibigay din kaya sila? Bahala siya kung magbibigay siya. Tuwing may okasyon pa naman ang lalakas silang kumain, lalo na yung dalawa nilang anak. Hay nako, sinabi mo pa. Para namang mga patay gutom kasi kung umasta. Nakakailang balik sila sa lamesa. Hindi yata pinatitikim ni Ayla ng masarap na pagkain. Ewan ko ba? Hindi naman kasi ako nagtatanong sa babaeng yun Baka sabihin nakikialam pa ako. Naku, kaya nga kapag may tira sa bahay, ibinibigay ko na lang sa kanila. Ganun din naman ang ginagawa ko Nakakapasok po ba kayo sa bahay nila? Nung huli ako nakapasok nung bagong gawa ang bahay nila, yun lang. Hindi rin po ako pumapasok. Baka ang kalat sa loob. Tamad naman kasi si Ayla na maglinis sa kanila. Madalas nakikita ko silang mag-iina na nasa duyan sa likod bahay nila. Nako, tamad talaga ang babaeng yon. Ewan ko ba? Ano kaya ang nakita sa kanya ni Miguel? Oo nga pala, Nay. Nakita ko si Janet nung minsang namalengke ako. Hiwalay na pala sila nung asawa niya. Talaga? Bakit daw sila naghiwalay ng asawa niya? Nang babae daw po. Nako. At nalaman niya na may anak na 4 na taong gulang na. Nagawa pa talagang mambabae. Samantalang maganda at may kaya naman si Janet. May mga lalaki po talaga na hindi makontento sa mga asawa nila. Ilan ba ang anak nila ng asawa niya Wala daw po silang anak. 2 beses daw siyang nakunan Oh, Nung nakaraang taon pa daw sila hindi nagsasama ng asawa niya. mukhang marami kayo na pag-usapan Mula po nung aksidente kaming nagkita sa palengke, madalas na kami mag-usap. Bumalik na kasi siya sa bahay ng mga magulang niya. Ganun ba? Kinukumusta nga po pala niya si Miguel. Nangihinayang nga din siya na hindi sila nagkatuluyan ng bayaw ko. Ganun talaga ang buhay. Ay, sige po, Nay. Sige. Uwi na muna ako at mag-aayos pa ako. Maaga kasi ang simbang ngayon. Sa likod talaga ang tambayan namin mag-iina dahil may ginawang duyan doon ang asawa ko. Presko din kasi ang lugar na yon dahil may mga puno pa. Minsan doon din naglalaro ang mga anak ko. Doon ko na rin inilagay ang iba nilang laruan gaya ng dollhouse at tent nila. Naisip ko na kapag nandun sila, hindi na kami makakaabala sa mga kapitbahay. Kapag sa harapan kasi sila ng bahay naglalaro, nakakatanggap ako ng reklamo na maingay daw ang mga ito. Kapag nangangapit bahay naman, may reklamo pa rin sila. Minsan hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya hindi ko rin masisi ang mga anak ko kung bakit malayo sila sa mga kamag-anak ng tatay nila. Isang araw habang naglalaba ako sa likod at naglalaro naman ng mga anak ko, dumating ang hipag ng asawa ko. Dumiretso na siya kung saan kami nandun ng mga bata. Ate, may kailangan ka ba? Meron sana. Kaya alam, busy ka yata. Araw kasi ng paglalaba ko ngayon Ginawa mo na palang palaruan tong likod nyo, ano? Oo,
Para hindi na sila nangangapit bahay pa. Nakikita ko pa yung ginagawa nila. Kaya nga pala ako nagpunta dito para sabihin na sawayin mo naman yung mga anak mo. Bakit? May ginawa ba sila? Gaya nga ng sabi ko, hindi na sila nangangapit bahay. Hindi naman yun eh. Kung ganun ate, ano yung sinasabi mo na kailangan ko silang sawayin? Nag-aaral kasi ang anak kong si Zab. Ang iingay kasi ng mga anak mo, katulad ngayon. Naririnig pa ba ang ingay ng mga anak ko sa bahay ninyo? Ang layo na lang sa inyo Maniwala ka, naririnig sa kwarto ng anak ko. Malapit lang kasi yun sa kusina namin. O itong likod ninyo, malapit sa amin. Hindi makapag-concentrate sa pag-aaral ang anak ko? Sige ate. Gagawa ko ng paraan para hindi nyo na marinig ang ingay ng mga anak ko. Sawayin mo na lang sila. Huwag mo nang pagalitan ha, at kawawa naman. Huwag kang mag-alala ate. Hindi ako basta nagagalit sa mga anak ko. Mabuti naman. At mabuti rin na hindi si Inayo yung iba pa nating hipag ang nagreklamo. Kilala mo naman ang mga yun kapag nagreklamo. Alam ko naman yun ate. Kaya nga lahat ng gusto ninyo sinusunod ko Yun lang bang pinunta mo dito? Yun lang naman. Si Miguel ba? Nasaan? Wala siya. Mamayang hapon pang uwi nun galing sa trabaho. Doon pa rin ba siya nagtatrabaho? Oo ate. Okay ba naman ang trabaho? Okay naman. Sige. Uuwi na muna ako. Ikaw nang bahala sa mga anak mo, ha? Bigla ako nawalan ng ganang ituloy pa ang ginagawa kong paglalaba. Napasulyap ako sa mga anak ko na tumigil sa paglalaro at nagtataka na nakatingin sa akin. Pilit akong ngumiti sa kanila at saka ako lumapit at niyakap sila. Niyaya ko na lang silang pumasok sa loob ng bahay. At sinabi kong lulutuan ko na lang sila ng pancake na paborito nila mag-ate. Tuwang-tuwa naman silang dalawa. Wala na rin ako sa mood para ituloy ang ginagawa ko. Pwede naman yun mamaya na lang. Pagdating ng asawa ko nung hapon, tahimik lang ako. Kahit nung naghahapunan na kami, puro tango lang ako habang nagkukwento siya sa akin. May problema ba? Bakit mo naman naitanong? Kanina ka pa kasi tahimik eh. Kahit naman sabihin ko sa'yo Miguel, wala ka namang gagawin Ano na naman ang ginawa ng hipag ko? May bago na naman siyang reklamo. Ano yung reklamo niya? Sa pagluluto mo na naman ba ng ulam? Amoy na naman ba sa kanila? Tungkol daw sa mga bata. Ang ingay daw kapag naglalaro sa likod at naiistorbo ang anak nila sa pag-aaral. Naman sila masyado para marinig pa ang ingay ng mga anak natin. Kakausapin ko na lang si Ate Emily. Wag na. Ako na naman ang lalabas na masama at hindi marunong makisama. Hindi ko na kasi kayang palampasin ang ginagawa niya eh. Nandito na nga sa bahay ang mga anak natin, gusto pa rin niyang sawayin? Kung tutuusin, kahit magingay pa tayo, wala na siyang pakialam dahil bahay naman natin to. Miguel, sara na lang kaya natin ang likod natin para hindi niya na nakikita ang mga batang naglalaro. Sa tingin ko kasi, yung talagang kinakainis niya Kaya ba natin? Medyo mahal kasi materyales eh. Huwag kang mag-alala. May naitatabi naman akong pera. Humanap ka na lang ng gagawa noon. Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam kung anong problema ng hipag ko eh. Lahat na lang nirereklamo niya. Pinapalampas ko na nga lang yung ginagawa niya pero yung pagbawalan niya pati paglalaro ng mga bata dito sa bahay natin, hindi ko na talaga mapapalampas yung kaartehan niya. Huwag mo na lang sitahin. Palasimba ang hipag mo. Baka buong barangay makalaban natin. Palasimba nga. Ganun naman ang ugali. Mukhang napuno ka na rin yata Sinong hindi mapupuno sa kanya? Pinagbigyan na nga sila na hindi na palalabasin ang mga anak natin. Hanggang dito ba naman sa loob ng bahay, nakikialam pa rin siya? Para wala na silang masabi, gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Gusto ko nga magpabakod na rin Kaya lang baka magreklamong nanay mo. Kapag sa susunod may reklamo pa sila, magpabakod na nga tayo. Noon ko lang nakita na gano'n na naging reaksyon ni Miguel nang magsumbong ako. Naubos na rin siguro ang pasensya niya.
Hanggat maaari kasi, ayoko na rin na magkagulo silang pamilya. Pero nakakapagod din kasi na makisama at magpasensya. Tuwing may problema ako, ang best friend ko lang ang lagi kong sinasabihan. Nasa probinsya namin siya at may sarili na rin pamilya. Lagi kami magka-chat at nag-uusap kapag wala akong ginagawa. Tingin daw niya hindi ako gusto ng pamilya ng asawa ko kaya hinahanapan nila ako ng butas. Gusto rin daw ng mga ito lalo na ang bilas ko na maubos ang pasensya ko. At kapag nagalit ako pagkakataon na nila para palabasin na ako talaga ang problema at hindi sila. Yun din ang palagay ko. Nang sumunod na araw, day off ni Miguel. Nakakuha na siya ng 3 tao na gagawa sa likod namin. Dumating na rin ang araw na yun ng simento at iba pang materyales. Habang nasa loob ako ng bahay, narinig kong dumating ang biyanan ko. Anong pinagagawa niyo sa bahay ninyo? Yung likod po ng bahay, ipapasara ko na. Bakit naman? Mas maganda nga kapag bukas lang yon para pumapasok ang hangin. Masyado nga ang kulob ang bahay ninyo Dun nga kasi naglalaro yung mga anak ko. Naiingayan daw kasi ang hipag ko kapag naglalaro ang 2 bata dun. Sinong hipag ang tinutukoy mo? Si Malu ba? Hindi po, si Ate Emily. Sigurado ka ba na nagrereklamo siya? Pumunta siya rito sa bahay para sabihin na maiingay ang anak ko. Sawayan daw ni Ayla. Baka naman kasi sigaw na sigaw ang mga anak niyo Kung totoo man sumisigaw sila, wala siyang karapatan na pumunta rito para pagsabihan ng asawa ko at mga anak. Tingnan niyo naman kung gaano kalayo ang bahay nila. Kung sakaling meron mang makakarinig na maingay ang mga anak ko, dapat sina Ate Malu muna at hindi sila. Baka naman naririnig nila Malu. Hindi lang sila nagrereklamo. Nakausap ko na sila. Wala naman silang naririnig at siniguro ko pa yun sa kanila. Baka naman kasi hindi lang naintindihan ni Ayla ang sinabi ng hipag mo. At minasama na ang sinabi. Puro na lang kayo baka. Bakit hindi nyo na lang aminin na mas kinakampihan nyo ang hipag ko kesa sa asawa ko kahit siya naman ang mali? Nako, wala akong kinakampihan sa mga manugang ko Sana nga, totoo yan, Nay. Pero hindi yun ang nakikita ko Nararamdaman din yun ng asawa ko. Ang asawa mo naman kasi masyadong sensitive. Hindi rin naman kasi marunong makisama. Hindi niya inilalapit ang sarili sa amin. Pagdating pa lang dito ni Ayla, nakikisama na siya sa inyo. Pero kayo malamig sa pakikitungo nyo sa kanya. Di sana hulihin niya ang loob namin. Hindi yun nakikipagmatigasan siya. Ang sabihin nyo, minamata nyo ang katayuan ng asawa ko dahil tingin nyo sa kanya, basta ko na lang pinulot kung saan. Total, ikaw naman ang nagbukas ng topic na yan. Ikaw naman kasi ang may kasalanan. Sa dami ng babae dyan siya pa ang napili mong pakisamahan. May 2 na po kaming anak ni Ayla. Tanggapin nyo na lang siya. Ay, ano pa bang ginagawa namin? Hindi naman namin siya pinagtatabuyan Sinisigawan ba siya o pinapaya? Hindi naman Di lang ako nagsasalita noon pa. Pero tama asawa ko. Nararamdaman niya na ayaw nyo sa kanya. Ano nga magagawa ko? Mabigat ang loob ko sa kanya. Kung gano'n naman pala, wag na lang kayong pumunta dito sa bahay namin. Sino ka para pagbawalan ako, Baka nakakalimutan mo. Pag-aari ko ang lupang kinatatayuan ng bahay ninyo. Hindi ko po yun nakakalimutan. Kung gusto nyo, aalis na lang kami rito. Babalik na lang kami sa Laguna. Hindi ko naman kayo pinapaalis Ang sa akin lang, paalala kung kanino ang lupang ito. O paano? Maiwan na kita. Baka nakakaabala na ako. Hindi ko maiwasang matuwa dahil 2 beses na akong pinagtanggol ng asawa ko. Hindi ko naman gusto na mag-away silang mag-ina. Pero isa ang biyanan ko sa nagpapasama ng loob ko. Kung hindi man sana nila ako matanggap, sana man lang irespeto nila ako bilang asawa ni Miguel. Ang biyanan ko naman umuwi na lang at hindi na tinuloy ang balak sabihin kay Miguel tungkol sa birthday nito.
Kami na lang kasi ang hindi nakakapagbigay ng ambag para sa gaganaping okasyon. O ano, Nay? Nakausap niyo na po ba si Miguel? Hay, Magkano ang inambag niya? hindi ko nasabi sa kanya ang pakay ko. Eh bakit naman po? Inabutan ko kasi na pinapagawa na nila ang likod nila. Tuluyan na daw isasara. Bakit naman daw po? Dahil sa reklamo mo sa mga anak niya. Anong reklamo po bang sinasabi nila? Sa dami ba ng reklamo mo, hindi mo na maalala kung alin sa mga yon? Baka po yung pumunta ako sa kanila. Yun na nga. Bakit kailangan pati paglalaro ng mga bata inireklamo mo sa kanila? Nay, hayaan niyo po muna ako magpaliwanag. Oo, sige. Magpaliwanag ka. Nag-aaral po kasi ang anak kong si Zab. Madalas nagkakataon kung kailan siyang puspusan sa pag-aaral, tsaka nag-iingay ang mga bata. Sa layo niyo sa kanila, naririnig niyo pa ang dalawang bata? Malakas po talaga ang sigawan nila. Kahit nga ang sigaw ni Ayla tuwing pinagagalitan niyang mga anak dinig namin. Kahit tanungin niyo po ang asawa ko. Para tuloy silang nagmamalaki ngayon Saan po kaya sila kumuha ng pampagawa, no? Maliit lang naman ang sahod ni Miguel. Hindi ko nga alam Baka nakakaipon sila kahit papano. Baka naman po, hindi na rin sila mag-ambag kung sakali. Kasi nga naubos na ang pera nila. Bahala sila kung magbibigay sila o hindi. Alam naman nila kung kailan ang birthday ko. Nay, wag na po sana kayong mainis sa akin. Wala naman pong masamang intensyon dun Mas naiinis ako kay Ayla. Para maliit na bagay kasi pinapalaki na niya. Oo nga po. Parang gusto niyang magalit sa amin si Miguel. Baka nga po, may dagdag pa yung kwento niya. Hayaan mo na lang siya. Ngayon isasarado na nila ang likuran nila. Wala na siguro kayong maririnig na ingay. Halos 1 linggo rin bago natapos ang paggawa sa likod ng kusina namin. Maganda rin naman ang kinalabasan. May ilang kamag-anak din ang nagtanong kung bakit pinasara na namin ang bahaging yun ng bahay. Sinabi naman namin ang totoo. Napatango na lang sila at hindi na rin naman nagkomento. Tuwing dumadaan sa tapat ng bahay namin ang hipag ng asawa ko para magsimba, kahit nasa may pintuan ako, hindi na siya lumilingon. Siguro nahihiya dahil sa ginawa niya. Ilang sandali pa dumating na rin si Miguel. Kaya ako nandun dahil inaabangan ko siya. Bakit ka pinatawag ni Shelo? Ipaghahanda daw si nanay sa birthday niya. Magambagan daw kami magkakapatid. Ay, oo nga pala. Sa 1 linggo na nga pala ang birthday ni Inay. Magbibigay naman ako. Para naman yung kay inay. Tama lang naman yon. 1 beses lang naman sa 1 taon kung maganda ang inay mo Bibigay ko mamaya kay Shelo. Siya kasi ang nakatokang mangolekta. Miguel, Hmm. pwede kayang hindi na lang kami pumunta ng mga bata? Ha? Bakit naman? Alam mo naman na kapag sa mga okasyon, hindi kami hinahayaan na kumuha sa lamesa. Kailangan hintayin pa namin na bigyan kami. Lumalaki na kasi yung mga bata. Mapapansin na nilang ibang trato sa kanila. Hindi nila pwedeng gawin yun. Dahil mag-aambag ako ng panghanda. Nakakailang lang kasi. Kung gagawin ulit nila yon at makikita ko mismo, aalis tayo agad. Tapos, ako na naman ang lalabas na masama o kontrabita. Ikaw kasi masyadong mababa tingin mo sa sarili mo. Kasi yun ang pinaparamdam nila sa akin. Mula nang dalin mo ko dito, hinuska na nila yung pagkatao ko. Pupunta tayo. Pero sandali lang para wala silang masabi na kinalimutan natin yung birthday ni nanay. O sige, magbibigay din ako ng regalo. Samahan mo kong bumili ha. Oo naman. Sana hindi maapektuhan ang samahan ninyo dahil sa amin ang hipag mo. Alam naman kasi nila ang tunay na ugali ng hipag ko. Pero nabubulagan sila dahil lagi siyang nagsisimba. Tingin nila magkakasala sila kapag sinita nila. Ano ba namang klaseng pag-iisip meron sila? Kaya nga Pero sa palagay ko naman, hindi na tayo papakialaman ng hipag mo. Dahil kapag ginawa niya ulit yon, aalis na kami ng mga bata dito. Uy, teka. Biro lang naman yan, di ba? Mikel,
Sa totoo lang, pagod na pagod ako. Gusto ko na lang na umuwi sa amin. Kahit papano doon, tanggap kami ng mga taong nasa paligid. Hindi lang ng pamilya ko. At hindi rin kami huhusgahan. Uy, pinagtanggol ko naman kayo nitong huli ah. Oo nga. Kaya lang matagal lang pagod ang puso ko. Tsaka, baka sa susunod, kampihan mo na naman ang pamilya mo. Sasabihin mo na naman sa akin na hayaan ko na lang sila, na masanay na lang ako. Hindi. Lagi ko na kayong ipagtatanggol ng mga anak natin. Napag-isip-isip ko rin na mali nga ako. Nakikita ko naman ang trato nila sa iyo eh. Kaya lang, kung lagi mo naman silang kukontrahin, baka lumayo ang loob nila sa'yo. Uy, wala akong pakialam. Kayo ang mas mahalaga sa akin, hindi ang mga sasabihin nila. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapapanindigan ang sinasabi mo. Dumating ang araw ng birthday ng biyanan ko. Mga kamag-anak lang naman ang imbitado at piling-piling mga kaibigan. Maliban sa regalo naming mag-asawa, may regalo din na cake ang dalawa kong anak para sa lola Desa nila. Magkakasama namin siyang nilapitan at binate. Inabot na rin namin ang regalo namin. Ngiting-ngiti naman siya sa amin at nagpasalamat pa. Sinabihan na rin kaming kumain na. Si Miguel naman nagpaalam lang sandali dahil tinawag ng pinsan. Lalapit na sana kami ng mga anak ko sa lamesa kung nasa ng mga pagkain nang humarang si Ate Emily. May hawak siyang mga plato para sa amin. Ito yung mga plato ninyo. Oh. Ako na lang din ang kukuha ng pagkain ng mga bata. Chicken at kanin lang naman ang kinakain nila, no? Ate, ako na lang ang bahalang kumuha ng pagkain nila. Para naman matikman nila lahat ng mga putahe. Eh baka naman kasi, sobra-sobra ang kunin nila. Tapos hindi nila mauubos. O di sayang lang. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko sila bibigyan ng marami. Ako kasi ang nakatoka sa pagkain, kaya dapat kong siguruhin na may matitira dahil may mga taga-simbahan pa na pupunta. Oh, ito ang plato mo, Ayla. Kumuha ka na ng para sa'yo, tapos doon na lang kayo sa sulok maupo. Huwag mo sanang hayaan na magtatatakbo ang mga anak mo, ha? Nakakahiya, ang daming tao ngayon. Hindi na lang ako nakipagtalo kay Ate Emily. Tahimik na lang akong kumuha ng pagkain ko. At hinayaan na lang siya na kumuha ng pagkain para sa mga bata. Meron pa sanang tinuturo ang anak ko na pagkain. Pero sinaway na sila ng bilas ko. Niyaya ko na lang ang mga bata na maupo malayo sa karamihan. Nung nakaupo na kami, noon ko lang napansin na iba ang plato namin sa ibang mga bisita. Babawi na lang sa inyo si nanay, ha? Ipagluluto ko na lang kayo ng gusto nyo. Oh, bakit kayo nandito? Tsaka, ang konti naman ng pagkain nyo. Ito lang kasi ang binigay ng hipag mo sa amin, Miguel. Ha? May gusto pa sanang kainin ng mga bata, pero pinigilan niya na sa pagkuha. At iba rin ang binigay niyang plato sa amin. Ay, dito lang kayo ah. Hintayin niyo ako. Miguel, wag ngayon. Birthday ng inay mo. Hayaan mo sanang maging masayang araw na ito. Oo naman. Kukuha lang ako ng lahat ng klase ng pagkain sa mesa. May ambag ako. Kaya tama lang na mag-enjoy tayong lahat. Mula sa kinaroroonan namin, nakita ko si Miguel na kumuha ng 2 plato at saka nilagyan ng pagkain. Ilang sandali pa lumapit naman ang hipag nito sa kanya. Ang dami mo naman yatang kinukuhang pagkain, Miguel. Ha? Mauubos mo ba yan? Hindi lang naman ako kakain ito kundi yung pamilya ko. O kumakain naman na sila kanina pa. Hindi mo ba sila nakita? Alam ko. Kaya lang, kung ano lang ang binigay mo, yun lang ang kinakain nila. Baka kasi nakakalimutan mo. May ambag din ako sa okasyon na ito. Wala naman sigurong masama kung lahat ng pagkain sa handaang to matitikman nila. Wala naman akong sinabi na wala kang ambag. Ang sa akin lang kasi, baka hindi maubos ng mga bata o di sayang. Oo? Pwede naman silang bumalik kung gusto pa nila. Sana naman ate. Sa mga ganitong okasyon, huwag mo namang iparamdam sa mag-iina ko na hindi sila welcome.
Ano na naman bang sinumbong sa'yo ng asawa mo at ako na naman ang pinasasama niya sa kwento? Wala siyang sinasabi na kahit ano. Nakita ko lang yung plato nila at kung anong kinakain nila kaya alam ko agad kung anong ginawa mo. Huwag niyo naman sanang sirain ang birthday ni inay. O ikaw naman ang sumisira eh. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos namin kumain, aalis na kami agad. Maya-maya bumalik na rin si Miguel. Nandun pa rin ang hipag niya sa tabi ng lamesa. Pinagtitinginan din siya ng ilang bisita. Siguro narinig nila ang naging usapan ng asawa ko at ng hipag niya. Anong napag-usapan niyo ni Ate Emily? Wala, sinagot ko lang naman yung mga tanong niya. Hindi kasi maipintang mukha niya eh. Napahiya lang yun. Ay, sige na, kumain lang kayo ng kumain dyan. O sige lang mga anak ha, kumain lang kayo. Habang kumakain kami, lumapit si Shelo at sinabihan ng kapatid na pinatatawag ng nanay nila. Sumagot na lang ang asawa ko na susunod na lang. Nang makatalikod ang kapatid, tinapos na nito ang pagkain at saka nagpaalam sa amin. Bigla tuloy ako nawalan ng gana at bumigat ang pakiramdam ko. Iniisip ko kasi na baka nagsumbong na si Ate Emily sa biyanan namin. Wala talaga siyang pinipiling oras. Nay, happy birthday ulit. Kung sisirain lang na mag-iina mo ang okasyon na ito, Ha? mabuti pa pauwiin mo na sila. Teka, bakit naman, Nay? Wala naman silang ginagawang masama. Hindi niyo ba nagustuhan yung regalo namin sa inyo? Hindi yon. Nagsumbong na sa akin si Emily. Ako po ang kausap ni Ate Emily kanina. Huwag naman sana niyang idama yung mag-iina ko. Natural na ipagtatanggol mo sila. Si Emily tumutulong sa akin sa paghahanda. Ang asawa mo, puro gulo lang ang ginagawa. Kahit kailan hindi nang gugulo asawa ko. Ano palang ginawa niya ngayon? Si Ate Emily lang ang gumagawa ng issue. Huwag mo nang sirain ang araw ko. Pauwi mo na ang mag-iina mo. Maya-maya lang, darating na ang mga kaibigan ni Emily na taga-simbahan. Baka magtatakbo pa ang mga anak mo. Nakakahiya. Hindi lang naman ang mga anak kong bata rito eh. Oo nga. Pero mababait ang ibang mga bata. Hindi katulad ng mga anak ninyo parang nakawala sa koral. Palibhasa kasi, hindi sanay makisalamuha dahil lagi niyong ikinukulong sa loob ng bahay niyo. Kayo rin naman po ang dahilan kung bakit ayaw palabasin ni Ayla ang mga anak namin. Makita nyo lang na naglalakad sa labas sa mga bata. Nakasumbong na kaagad kayo na pinababayaan sila ng asawa ko. Kahit kailan talaga, hindi nyo sila tinuring na mga apo. Anong hindi? Pantay-pantay ang trato ko sa lahat ng mga apo ko. Hindi yan totoo. Kung alam nyo lang kung gaano ako nasasaktan sa trato nyo sa mga anak ko. Sige, uuwi na kami. Happy birthday uli sa inyo. Nang balikan kami ni Miguel at magayanang umuwi, naisip kong nagkaroon sila ng pagtatalong mag-ina. Malungkot din kasi ang aura niya. Nang umalis kami kahit hindi ako nakatingin, alam kong nakasunod ang lahat ng mga mata sa amin. Nakasalubong pa namin ang mga taga-simbahan. Pinagmano ko naman sa kanila ang mga anak ko. Nang nasa bahay na kami, tahimik pa rin ang asawa ko. Hindi ko na lang siya pinilit na magsalita. Kapag ganon, nagchat-chat na lang ako sa best friend kong si Selena. Kinuwento ko ang nangyari sa araw na ito. Kinabukasan, hindi kami kinakausap ng ibang kapatid ni Miguel. Kahit binati ko sila nang makita ko ng araw na yon. Alam ko na agad na kami na naman ang lumabas na masama. At kampi na naman sila kay Ate Emily. Ang saya po ng birthday niyo, Nay. Dumating din lahat ng mga inimbita ninyo. Hindi rin gaanong masaya. Umalis agad kasi si Miguel eh. Naku, wala naman pong dapat sisihin kundi yang si Ayla. Dapat pala, hindi ko na lang pinauwi ang mag-iina ni Miguel. Sumama tuloy ang loob sa akin ng anak ko. Ang ganda pa naman ng regalo nila sa akin at bukod tanging mga anak nila ang may regalo. Ay,
Kung hindi po sana gumawa ng issue yung si Ayla, hindi niyo naman sila paaalisin eh. Natakot din kasi ko na baka mangulit ang mga anak niya at makaabala sa mga bisita. Pero sa nakita ko mabait naman sila nung kumakain sa sulok. Ganun po talaga ang mga bata kapag may pagkain na hawak. Ay, sana pala hinayaan ko na lang sila. At saka ko na lang kinausap si Miguel pagkatapos ng okasyon. Pasensya na rin po kayo, Nay, kung nagsumbong agad ako sa inyo, ha? Ang sama lang kasi ng loob ko. Dapat pala, nagtimpi na lang ako. Pupunta nga ako sa simbahan ngayon para po magdasal. Hanggang ngayon kasi, ang bigat pa rin ng dibdib ko. Oh, sige. Ipagdasal mo rin si Ayla na magbago na. Lagi ko naman silang isinasama sa mga dasal ko. Kaya lang po parang hindi naman sila tinatablan. Malalamigin ko lang ang sitwasyon at kakausapin ko rin si Miguel. Pati kasi ang mga kapatid niya galit din sa kanya. Hindi nyo naman kasi sila masisisi. Nakakabastos naman kasi ang ginawa niya. Bigla kasi silang umalis. Natural lang na masasamahan niya ang kanyang mag-iina kaysa sa birthday ko. Sana naman kasi marunong din makisama si Ayla. Hindi yung pinag-aaway-away niya tayong lahat. Bigla tuloy sumakit ang ulo ko Oh, okay lang po ba kayo? Ipapahinga ko lang to. Mawawala din naman ito mamaya. Magsabi lang po kayo ha kung hindi niyo na po kaya. Oo, Dadalhin na namin kayo sa ospital. huwag ka mag-alala. Ayos lang naman ako. Mabuti pa siguro. Dito muna kayo sa bahay. Mamaya na po kayo umuwi. Dahil mas pinili ko na maging abala sa mga gawaing bahay at pag-aasikaso sa pamilya ko, hindi ko na malaya na 1 linggo na rin palang nakakalipas mula ng araw ng birthday ng biyanan ko. Sinunod ko rin ang payo sa akin ng best friend ko na wag nang dibdibin ang mga nangyayari sa paligid ko. Kasama na doon ang pagtrato sa akin ng pamilya ng asawa ko. Sabi nga niya, hindi lang naman daw ako ang nakakaranas ng ganon. Sinabi pa niya na maging positibo ako sa buhay para lalong gumaan ang buhay ko at lumapit ang mga biyaya sa pamilya namin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon biyaya ang dumarating, kundi problema na susubok sa katatagan namin. Nang araw kasi na yun, tumawag ang katrabaho ni Miguel. Sinabi nito na kasalukuyan silang nasa ospital ng asawa ko dahil na-aksidente ito. Agad ko naman silang pinuntahan at pagdating ko nga tapos nang gamutin si Miguel. May benda ang kanang paa nito. Dahil sa takot at pag-aalala sa nangyari sa kanya, halos hindi ko na naintindihan ang paliwanag ng kaibigan niya sa kinasangkutang aksidente niya. Ang katrabaho ding yun na naghatid sa amin sa bahay. Salamat naman at hindi malala ang nangyari sa'yo. Grabe ang takot ko kanina, Miguel. Sa sobrang pag-aalala ko nga, hindi ko na nasabi sa pamilya mo ang nangyari. Pupuntahan ko lang sila. Hindi, wag na. Hindi naman malala nangyari sa akin Kahit na, mabuti pa rin yung alam nila. Di ba nga galit sila sa atin dahil sa nangyari nung birthday ni inay? Malay mo naman na baka mawala ang galit nila sa'yo kapag nalaman nilang na-aksidente ka. Hayaan na lang natin. Baka isipin pa nila, nagpapaawa ako. O siya, sige na nga. Ikaw na nga ang bahala. Uy, yung mga bata nga pala. Ayun, nag-chat ako sa kumari natin kanina na kung pwede isabay niya sa pagsundo at doon muna sa kanilang mga bata. Nung pauwi nga tayo, nagsabi ako na susunduin ko na. Siya na nga lang daw maghahatid at wag na kitang iwan. Mabuti, napakiusapan mo siya. Alam naman natin na lagi din siyang busy. Oo nga, nahiya nga ako Kinapalang ko lang talaga ang mukha ko nung magsabi ako. Siya nga pala, sabi ng doktor, baka abutin ng ilang buwan yung bali sa paa ko. Teka, di ba merong manggagamot sa kabilang barangay? Pwede tayong pumunta doon. O sige, kaya lang Martes at Biyernes pa tayo pwedeng pumunta doon. Ganung araw lang daw kasi yun ng gagamot Oo nga no, maghihintay pa tayo ng ilang araw. Kaya mo pa bang magtiis? Oo naman.
Huwag ka na lang munang magkikikilos para hindi mamagayang paa mo, ha? Siguradong magiging kainip-inip ang pagtigil ko rito sa bahay. Hinaalala ko rin yung mga gastusin natin. Huwag mo nang intindihin yon. Ako na bahala doon. Nahihiya naman ako sa'yo kung ikaw na naman ang gagastos. Tumigil ka nga dyan sa hiya-hiya mo, ha? Mag-asawa tayo. At natural lang na magtulungan. Nahihiya din kasi ako sa pamilya mo. Wala silang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa'yo rito. Mikel, pinili ko na sumama sa'yo. Kaya dapat lang na magtiis ako. Hindi ko nga lang alam kung hanggang kailan. Kapag gumaling na yung pa ako, pag-usapan natin kung lalayo na ba tayo o mananatili pa tayo rito, ha? Ay, may kumakatok. Ha? Baka si Maring Pina na. Ang kumari nga namin ang dumating kasama ang dalawa kong anak. Tumuloy muna siya at kinumusta ang asawa ko. Pagkatapos na maikling kwentuhan, nagpaalam na rin siya. Hinatid ko pa siya sa may pinto at nagpasalamat ulit sa pabor na binigay niya. Nung gabi, hindi makatulog si Miguel. Dahil kumikirot ang paa niya. Mabuti na lang may binigay na gamot para sa kirot ang doktor na tumingin sa kanya. Maghahating gabi na rin nang makatulog siya. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, dumating ang biyanan ko. Mukhang alam na nito ang nangyari sa anak niya. Bakit hindi niyo sinabi na naaksidente ka pala? Kung hindi ko pala kasalubong si Pina kanina, hindi ko pa malalaman. Hindi naman po malala nangyari sa akin, eh. Anong hindi malala? Tingnan mo nga yung paa mo. Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat eh? Aksidente nga po. Hindi natin inaasahan. Sa kalagayan mo, palagay ko matagal kang hindi makakapagtrabaho. Ganun na nga po. Baka abutin pa raw ng ilang buwan, eh. Eh paano kayo niyan ha? Ano po ang ibig niyo sabihin? Paano ang pang-araw-araw niyong gastusin dito? Kami na po ang bahala. Meron naman kami na itatabi. Mamaya, pupuntahan ko ang mga kapatid mo para dumalaw sa iyo rito. Sige, kayong bahala. Meron pa bang masakit sa iyo maliban sa paa mo ha? Wala na po, Nay. Eh kung may kailangan ka, huwag ka mahihiyan na magsabi sa akin ha? Huwag niyo na po akong alalahanin. Eh pwede ba yun? Eh anak kita. Ibig po bang sabihin yan, eh, hindi na kayo galit sa akin? Hindi na. Mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa'yo. Gagaling din tong pa ako. Huwag na kayong masyadong mag-alala. Baka mapano pa kayo, eh. Sige na, magpahinga ka na lang. Babalik na lang ako mamaya. Dumating ang biyanan ko na hindi ako pinansin hanggang nung umalis siya. Ni hindi man lang sumulyap sa gawi ko. Hinayaan ko na lang. Ilang sandali pa dumating na rin ang mga kapatid ni Miguel. Gaya ng nanay nila, hindi man lang ako tiningnan. Nanatili na lang muna ako sa kusina at hinayaan sila. Hindi nila kasama ang bilas ko. Hindi ko alam kung sadyang hindi sumama o nasa simbahan na naman. Tumagal din ng halos 1 oras ang pagbisita ng mga kapatid ng asawa ko. Nung paalis na sila, hindi na rin ako nagpakita. Ang mahalaga sa akin, okay na sila magkakapatid. Oh, kararating mo lang ba, Emily? Opo, Nay. Totoo po ba na naaksidente si Miguel? Oo, kahapon. Kanina ko nga lang nalaman eh. Hindi man lang ipinaalam sa atin ni Ayla. Yun nga ang kinaiinis ko. Sa ibang tao ko pa nalaman. Hindi ko nga siya pinapansin kanina dahil sa inis ko. Eh kahit naman sino, maiinis sa kanya. Ang isa pa sa inaalala ko, hindi makakapagtrabaho si Miguel. Eh paano kaya ang mga gastusin nila? Oo nga po. Naku, malamang niyan. Sa inyo lalapit si Miguel. Wala namang problema sana basta hindi kasama ang asawa niya, no? Hindi naman po papayag si Miguel noon. Eh sabi naman niya, meron naman silang ipon. Tingnan natin kung hindi agad mauubos. Tingin ko pa naman kay Ayla masyadong maluho.
Yun din nga pong tingin ko sa kanya. Sa mga laruan pa lang ng mga anak niya mamahalin na ang binibili niya. Alam ko dahil nakikita ko rin naman. Ngayong wala ng trabaho ang asawa niya, hindi na siya pwedeng bumili ng mga mamahaling laruan para sa mga anak nila. Nay, pwede niyo po ba akong samahan sa kanila? Gusto ko rin kasing kumustahin ang bayaw ko. Oo, sige. Ngayon na ba? Pwede rin po. Habang nagtutupi ako ng mga damit namin, may kumatok. Inutusan ko ang panganay ko na buksan ang pinto. Pumasok naman ang biyanan ko at bilas ko. Napatayo ako pagkakita sa kanila. Magsasalita pa lang sana ako, dumiretso na sila sa kwarto kung nasan si Miguel. Napabuntong hininga na lang ako. Mula sa sala, dinig ko naman ang pinag-uusapan nila. Kumusta ka na, Miguel? Okay naman ako, Ate Emily. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw. Si Ayla naman kasi, hindi malang ipinaalam sa amin. Ako nagsabi na wag nang ipaalam sa inyo. Hindi naman malala yung nangyari sa akin . Kahit na, no? Obligasyon pa rin niyang ipaalam sa amin ang nangyari sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Sige na nga. Baka magkasamaan pa tayo ng loob ng dahil dyan sa asawa mo. Kailan nga pala ang balik mo sa doktor? Hindi na po ako babalik sa doktor. Bala ko po sa Martes, puntahan yung magaling na manggagamot sa kabilang barangay. Kung wala kang pampacheck up sa doktor, bibigyan ka na lang namin. Meron naman po kami, kaya lang mas gusto ko munang subukan na ipatingin ng pa ako dun sa manggagamot. Ewan ko ba sa'yo? Naniniwala ka sa manggagamot na yon. Kapag lumalay ang bali sa paa mo, tsaka ka magsisisi. Tama naman si Inay. Huwag sanang matigas pa ang ulo mo. Hindi sa lahat ng oras, kailangan mong sundin si Ayla. Sigurado, siya nagsabi sa'yo na dun ka magpatingin. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan nyo na lang kami mag-asawa na magdesisyon sa bagay na ito. Bahala ka nga. Hindi na kami makikialam. Siya nga pala, Miguel. Kinukumusta ka ni Janet? Hiwalay na pala sila nung asawa niya? Talaga? Gusto ka nga niyang i-chat, nahihiya lang. Bakit naman niya ako gustong i-chat? Siguro, mangungumusta lang din sa'yo. Alam mo kasi, umamin siya na hanggang ngayon raw, ikaw pa rin ang mahal niya. Sayang nga lang, may pamilya ka na. Pakikumusta mo na lang ako sa kanya. Hangad ko na maging masaya siya sa buhay niya kahit hiwalay na sila ng asawa niya. Sasabihin ko sa kanya kapag nagkita ulit kami. Nang marinig ko na nagpapaalam na ang biyanan at bilas ko, dali-dali akong pumasok sa banyo at binuksan ang gripo. Tsaka lang ako lumabas nang masigurong wala na sila sa bahay namin. Hindi na rin naman binanggit ni Miguel ang tungkol sa mga pinag-usapan nila. Nung dumating ang araw ng Martes, nakisuyo ulit ako sa kumari namin kung pwede sa kanila na muna ang 2 bata. Baka kasi gabihin kami ng asawa ko. Dahil alam namin na maraming nagpapagamot sa manggagamot na pupuntahan namin. Nakarating naman kay Ate Emily na kay Maring Pina ko iniwan ng mga anak namin. Kaagad naman niyang sinabi yun sa biyanan namin. Parang napahiya tuloy ako kay Pina kanina. Lalo na lang magtanong kung wala daw bang mag-aasikaso sa mga bata dito sa atin. Parang gustong palabasin yung Ayla na yun ang sama natin. Ang babaeng yun talaga. Inuubos niya ang pasensya ko. Gusto ko na nga siyang kumprontahin kung ano bang problema niya. Si Miguel ang kakausapin ko. Mabuti pa nga po. Sumusobra na kasi si Ayla. Kung sa bagay, ganun talaga kapag hindi nakakakilala sa Diyos. Bukas na lang ako pupunta sa kanila. Mukhang paalis ka yata ngayon . Opo, sa bayan kami magsisimba. Kasama ko si Janet. Oo nga pala. Alam ko na hindi mo gusto si Ayla. Pero hindi naman yata tama na sa bahay pa nila mismo banggitin mo ang tungkol kay Janet.
Alam ko narinig ni Ayla ang mga pinag-uusapan natin. Sinabi ko lang naman po ang mga sinabi ni Janet sa akin. Oo nga. Pero sana hindi dun mismo sa bahay nila. Kahit kasi ako nabastusan sa ginawa mo. Pasensya na po, Nay. Hindi ko na po yun uulitin. Ayoko lang kasi na maging dahilan yun para lumayo sa atin si Miguel. Kita mo nga, ayaw niyang pinakikialaman sila. Ay nako, siguro po, nasusulsulan lang siya ni Ayla. Minsan, kakausapin ko ang babae na yon. Gusto ko malaman ng iniisip niya. Baka kung ano lang po ang sabihin niya sa inyo, sumama lang po ang loob niyo. Handa naman ako Kapag kinausap niyo po siya, sasamahan ko po kayo. Sige na. Umalis ka na, baka malate ka pa sa pupuntahan mo. Wala pa naman po ang sundo ko Ha? Ibig mo sabihin, susunduin ka niya rito? Opo, gusto rin niya kasi kayong makausap at makumusta. Hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Lagi namin kayong topic ni Miguel. Magtapat ka nga. Gusto pa bang makipagbalikan ni Janet sa anak ko? Ang totoo po niyan, kahit na may asawa pa siya dati, mahal pa rin daw po niya si Miguel. Kahit daw may asawa na to, handa pa rin daw siyang makipagbalikan. Nako, malabo ang gusto niya mangyari. Mahal na mahal ni Miguel ang asawa niya at mga anak niya. Mahalin niyo naman, mahal pa rin siya ni Miguel. Baka napipilitan lang ang bayaw ko na pakisamahan si Ayla. Ay, nandyan na pala ang kotse ni Janet. Sige. Uuwi na muna ako. Hindi niyo po ba muna kakausapin sandali? Saka na lang. Medyo kumikirot na naman kasi ang rayuma ko Baka mahuli rin kayo sa pagsisimba ninyo. Sige po, sasabihin ko na lang po sa kanya na sa susunod na lang siya dumalaw. Mabuti na lang hindi kami ginabi sa bahay ng manggagamot. Kahit maraming tao, mabilis pa rin ang panggagamot niya. Habang naghihintay nga, namamangha ako sa mga lumalabas doon na magaling na. Gaya na naaksidente sa motor na hindi magalaw ang braso. Paglabas nito na igagalaw na yon, na parang nagdahilan lang. Hindi tumatanggap ng bayad ang manggagamot kaya bumili na lang kami ng isang balot ng tinapay, kape at asukal. Ginaya na lang namin ang ginagawa ng iba na ipinapatong sa lamesa. Pagkarating nga namin sa bahay, sinundo ko na rin ang 2 bata sa bahay ng kumari ko. Nabanggit din ni Maring Pina na nagkita sila ng bilas ko. Mukhang hindi daw nito nagustuhan na sa kanya ko iniwan ang mga anak namin. Alam ko na agad na gumawa na naman ito ng issue para mapasama ako. Ngumiti lang ako at nagpasalamat bago umalis. Kinabukasan nga ng umaga naging bisita namin ng biyanan ko. Babalik ka ba sa manggagamot? Opo, Nay. Pinababalik po ako sa Biyernes. May pagbabago ba naman sa paa mo? Maginhawa na po ang pakiramdam ko kumpara nung mga nakaraan. Kagabi nga po, mahimbing ako nakatulog Kung aalis kayo sa Biyernes, sa akin nyo na lang iwan ang mga bata. Oh, Ako na lang muna ang bahala sa kanila. sigurado ba kayo? Oo, isang araw lang naman Maghapon po sila sa bahay nyo dahil wala silang pasok sa Biyernes. Walang problema sa akin. Uy, sige po. Sasabihin ko kay Ayla. Nasaan nga pala siya? Pumunta ng palengke. Buti may pamalengke pa kayo. Oo naman po. Napansin ko na ang gaganda pala ng mga gamit nyo dito sa loob ng bahay. At hindi ito basta mumurahin Si Ayla po ang bumili at pumili ng mga gamit namin. Aba, magaling pala siyang pumili. At napansin ko rin na malinis ang buong bahay kahit may bata kayo. Makalat lang po kapag naglalaro yung mga anak ko. Pero marunong naman sila magligpit ng mga laruan nila. Mabuti naman habang bata pa, may disiplina na sila. Si Ayla po ang laging kasama ng mga anak ko. At siya nagtuturo ng magandang asal sa mga yun.
May huminto na tricycle. Baka ang asawa mo na yon. Uuwi na muna ako sa bahay. Binababa ko na ang mga pinamili ko sa tricycle nang lumabas ng bahay ang biyanan ko. Hindi man lang niya ako tinignan at basta na lang umalis. Hinayaan ko na lang, sanay naman na ako. Wala na rin kasi akong magagawa kung hindi nila ako tanggap. Pagpasok ko sa loob ng bahay, inaayos ko na rin ang mga pinamili ko. At sinabi nga ng asawa ko ang dahilan ng pagpunta ng nanay niya sa bahay namin. Baka naman pag-uwi natin nun, puro reklamong sumalubong sa atin. Si nanay naman nagsabi na sa kanila muna yung mga bata eh. At saka, pagkakataon na rin natin para ipakita sa kanya na mababait yung mga bata at hindi totoo yung mga sumbong ng hipag ko sa kanya. Hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala, Mikel. Tsaka, kahit ayaw kong maramdaman, nasasaktan ako sa hindi nila pagpansin sa akin, kahit dito sa pamamahay natin. Halos lahat sila dito mga nagsisimba, pero bakit ganun ang mga ugali nila? Ako na humihingi ng dispensa kung ganun sila sa'yo. Hindi ko naman kasi hawak yung damdamin nila eh. Ano bang ginawa kong masama sa pamilya mo? Mahirap ba sa kanila na magbigay ng respeto sa isang katulad ko? Ano ba ang gusto mong gawin ko para mabawasan yung bigat ng kalooban mo? Wala kang magagawa, Mikel. Dahil kahit bali-baliktarin mo pa ang sitwasyon, pamilya mo pa rin sila at ako asawa mo lang. Buong maghapon akong walang imek. Parang gusto kong umiyak. Pero pakiramdam ko mas lalo lang akong maaawa sa sarili ko. Habang tulog si Miguel, tumawag na lang ako sa kaibigan ko. Sinabi ko lahat sa kanya ang nararamdaman ko. Kahit siya, hindi na rin napigilan na magalit lalo na sa bilas ko. Gusto niya akong igante sa paraang alam niya pero pinigilan ko siya. Dahil ayokong gawin ng isang bagay na alam kong pagsisisihan ko rin sa huli. Magtitiis na lang ako hanggat kaya ko. Nang dumating ang araw ng Biyernes, ako mismo ang nagatid sa mga anak ko sa bahay ng biyanan ko. Pinadalhan ko rin sila ng isang bag ng pagkain at inumin nila. Nagbilin din ako na sumunod at maging mabait sa kanilang lola Desa. Nang makaalis kami ng asawa ko, hindi ako mapakali. Parang gusto ko na lang hilahin ang oras. Nang makauwi kami ng hapon, kinuha ko na agad ang mga anak ko at nagpasalamat ako sa biyanan ko. Tumangulang naman siya. Kinabukasan habang naglalaba ako sa likod, dumating ang biyanan ko. Anong sabi sa'yo ng manggagamot? Hindi naman po nagsasalita yun eh. Pinababalik ka pa ba niya? Hindi na po. Okay naman na ang paa ko eh. Ayaw mo na ba talaga magpatingin sa doktor? Hindi na po, Nay. May tiwala naman ako sa manggagamot na tumingin sa akin. O sige, ikaw na ang bahala. Total naman katawan mo yan. Kamusta nga po pala yung pagbabantay niyo sa mga anak ko? Napakabait ng mga bata. Naglalaro lang sila at nagbabasa ng libro. Magaling na pala sila magbasa, lalo na sa math. Marunong din sila magligpit ng pinagkainan nila. Mas makulit pa nga ang iba mong pamangkin Tutok po kasi sa kanila ng pagtuturo ang asawa ko eh. Minsan, sa gawaing bahay dinadaan. Sa kunwari, laro para sumunod sila. Malambing din sila sa akin. Sana pala noon ko pa sila hinayaan na mapalapit sa akin. Akala ko kasi magulo silang bata gaya ng sinasabi ni Emily Hindi po lahat ng sinasabi ng hipag ko ay totoo. Gusto lang niyang siraan sa inyo ang asawa ko. Hindi naman manhid si Ayla eh. Kaya pinili na lang niya na lumayo sa inyo. Pero gusto rin niyang mapalapit sana sa inyo. Siguro nga, hindi ko pa ganun kakilala ang asawa mo. Mabait po si Ayla. Sana naman, hindi lang ang iba niyong manugang ang bigyan niyo ng atensyon. Kapag kasi may handaan dito sa compound natin, hindi man lang tumutulong ang asawa mo. Gusto niyang tumulong, pero hindi niyo siya pinapansin. Puro mali nakikita niyo sa kanya.
Napapahiya siya kapag lagi niyo siyang sinisita sa harapan ng pamilya natin. Tuwing may handaan, pinaparamdam niyo sa kanya na hindi siya welcome. Dahil akala niyo, isa lang siyang probinsyanang walang pinag-aralan. Akala niyo naman mayaman ang angkan natin. Kahit hindi tayo mayaman, napag-aral naman kayong magkakapatid ng tatay ninyo. Sapat na ba yun para mangmata kayo ng kapwa niyo? Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa asawa mo. Ay naman hanggang kailan ba kayo magmamatigas? Inis kasi ang nararamdaman ko sa asawa mo At malayo rin ang loob ko. Wala na akong magagawa pa. Sana hindi niyo pagsisihan ang ginagawa niyong to sa asawa ko. Lumipas ang ilang buwan. Pero hindi pa rin nagbago ang pakikitungo sa akin ng biyanan ko at pamilya niya. Tuwing dinadalaw nila ang asawa ko, para lang akong hangin na hindi nila pinapansin. Nasasaktan man, pilit ko na lang tinatago ang sakit sa ngiti ko. Lagi rin akong masigla sa harapan ng asawa ko at kunwari wala lang akong pakialam sa ginagawa ng pamilya niya. Akala ko mahaba lang ang pasensya ko. Hindi ko akalaing darating din ang hangganan ko. Isang umaga kasi, dumating si Ate Emily. May bisita daw kasi siya at gustong makausap ang asawa ko. Hindi naman ito sinabi kung sino. Nang magkaharap na sila ni Miguel, tsaka lang nito sinabi kung sino ang naghahanap dito. Dun na nagpanting ang tenga ko. Sobra-sobra na kasi ang pambabastos na ginagawa nila sa akin. Si Janet palang bisita mo? Gusto nga niya sa bahay kayo mag-usap para walang istorbo. Sabi ko, hindi mo pa kayang maglakad. Okay lang ba? Napapuntahin ko na lang siya dito. Pwede naman, Ate Emily. Pero maghihiwalay na kami ng bayang mo. Kaya sige, papuntahin mo siya dito. Hoy, grabe ka naman, Ayla. Parang gusto lang kumustahin ni Janet ang asawa mo. Akala mo yata, hindi ko alam na hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin ng babaeng yun sa asawa ko. At ikaw naman, kinukonsinti mo. Mismong dito pa sa pamamahay namin. Alam mo, bago ka pa kasi dumating sa buhay ni Miguel, matagal na silang may relasyon. Kung hindi nga lang dahil sa'yo, baka nagkaayos pa sila at naging mag-asawa. Matanong nga kita, ate. Ganyan bang tinuturo ng pari ngayon? Nagsisimba rin kasi ako dati pero hindi naman yan ang tinuturo. Ang kawalan ng respeto sa kapwa. Walang kinalaman dito ang turo ng pari o ng simbahan, ha? Malaki ang kinalaman nun. Hindi mo kasi sinasabuhay. Nagsisimba ka lang naman para ipakita sa mga tao yung pagkukunwari mo na mabait ka. Pero ang totoo, asal hayop ka naman. Ito ba, Miguel? Ang pinakasalan mong babae? Asal kanto naman pala? Lumalabas talagang pagkaasal kanto ko, lalo na kapag ang kaharap ko mga katulad mo. Tama na yan. Mabuti pa, Ate Emily. Umuwi ka na. Paano si Janet? Gusto kanya makausap. Hindi mo ba nakikita, ha? Nagkakagulo kami ng asawa ko dahil sa kanya. Sige, aalis na ako. Sasabihin ko na lang sa kanya. Ayla. Yun lang bang sasabihin mo sa kanya, ha? Paulit-ulit nila akong binabasto sa sarili kong pamamahay, pero wala kang ginagawa. Patay mali siya ka lang. Alangan naman na awayin ko sila. Miguel, ako ang asawa mo. Ako ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Sa mga problema, ako ang laging gumagawa ng solusyon. Sana iparamdam mo naman sana sa akin na mahalaga din ako sa iyo. Mahalaga kayo sa akin ng mga anak ko. Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko? Ha? Kulang pa! Ah. Kumpara sa mga sinakripisyo ko noon. Dahil ikaw ang pinili ko. Kung hindi sana ikaw ang pinili ko, hindi ko mararanasan ang paulit-ulit na maliitin ako. Hindi ko mararanasan na maitsapwera sa mga okasyon. Lahat ng pinaparanas ng pamilya mo sa akin, hindi ko mararanasan kung hindi ikaw ang pinili ko. Ang dami ko pang gustong sabihin kay Miguel pero napahagulgol na lang ako.
Kahit marami na akong binitiwan ng mga salita, sobrang sikip pa rin ang dibdib ko. Para pa rin itong sasabog sa sobrang sakit. Nakayuko lang naman ang asawa ko. Isang plano ang nabuo sa isip ko at sigurado na ako. Nang humupa ang nararamdaman ko, kinausap ko siya ng masinsinan. Labis ang pagkagulat sa mukha niya dahil sa harapan niya mismo. Tinawagan ko ang ama ko at sinabi ang plano ko. Isang araw palabas ako ng bahay para pumunta ng palengke nang dumating ang biyanan ko. Sandali ko lang siyang tiningnan bago umalis. Tutal naman para lang akong hangin sa kanila. Hindi naman siguro kalabisan kung hindi ko na rin siya pansinin. Ano yung narinig ko na? Matindi daw ang naging pag-aaway niyo ni Ayla. Opo, nag-away kami dahil kay Janet. Ano naman ang kinalaman ni Janet? Kasi nagpunta dito si Ate Emily. Gusto ba namang dalhin dito si Janet? Yun ang kinagalit ang asawa mo? Ang babaw naman ng dahilan. Hindi lang po yun. Marami pang dahilan. Isa na dun kung paano nyo siya tratuhin. Kapag pumupunta kayo rito, hindi nyo man lang siya batiin o pansinin man lang. Ano ang gagawin namin? Malayo nga ang loob namin sa kanya. Dahil na rin yun sa ginagawa niya. Sige nga. Ano ba masama ang ginawa ng asawa ko sa inyong lahat? Magbigay kayo ng kahit isa lang. Bakit kailangan ko pang sabihin? Alam mo naman yun. Lagi kasi kayong kampi sa palasimba kong hipag eh. Puro naman paninira at kasinungalingan ang lumalabas sa bibig niya. Lagi na lang kayo nakikinig sa kanya. Hindi niyo muna alamin yung totoo. Para tumigil lang sa kadramahan niyang asawa mo, kakausapin ko si Emily at ang iba pa. Hindi na po kailangan. Maghihiwalay na rin naman po kami ni Ayla eh. Ano? Maghihiwalay na kayo? Opo. Maging masaya na sana kayo. Loka pala ang asawa mo eh. Maliit na bagay makikipaghiwalay. Punong-puno na po siya sa atin. Mas gusto na lang niyang umuwi sa kanila at ipagpatuloy ang buhay nilang mag-iina na wala ako sa tabi nila. Teka, kakausapin ko ang babaeng yon. Hindi na po magbabago pa ang isip niya. Nakausap na rin niya ang tatay niya. Iiwan ka niya na nasa ganyang kalagayan ka, ha? Kapag maayos na po ako at nakakalakad na, tsaka sila alis. Baka naman may ibang lalaki ang asawa mo. Nagdadahilan lang. Ako ang masigit na nakakakilala sa asawa ko. Huwag niyo na siyang gawa ng kwento. Kakausapin ko pa rin siya. Ayokong kami ang sisihin mo kapag nagkahiwalay kayo. Ilang araw nang pabalik-balik ang biyanan ko at mga kapatid ng asawa ko. Nabanggit na rin niya na gusto kong kausapin ang biyanan ko. Hindi naman ako nagbigay ng reaksyon. Tuwing pupunta sila, nagkukulong lang ako sa kwarto ng mga anak namin. Kung dati sabi ka kung pansinin nila ako, ngayon mas gusto ko na lang umiwas hanggang sa makaalis na kami ng mga anak ko. Hindi rin naman niya tinangka na katukin ako sa kwarto. Kaya hindi rin kami nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ng biyanan ko. Bakit po kailangan niyo pang kausapin si Ayla? Kasi hihiwalayan na niya si Miguel. Bakit naman po? Dahil sa inyo ni Janet. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo dahil sa inyo. Ang naging resulta, uuwi na lang daw ng probinsya ang mag-iina. Gusto lang naman po kasing kumustahin ni Janet ang bayaw ko. Dadalhin mo ang ex ng anak ko sa mismong bahay nila. Alam mo, hindi naman lingid kay Ayla ang naging relasyon nila. Nananadya ka ba talaga para galitin si Ayla? Hindi ko naman po akalain na magagalit si Ayla eh. Sige nga, kung sa'yo gawin yon, kung dalhin ko ang dating ex ng asawa mo sa bahay nyo, matutuwa ka ba? Sumagot ka! Siyempre, hindi po ako matutuwa. Yun naman pala eh. Hindi porke nasa panig mo kaming lahat. Gagawin mo na ang lahat para saktan at insultuhin si Ayla. Kung maghihiwalay na po silang dalawa, wala nang magiging problema si Janet. Minsan napapaisip na rin ako kung totoong bukal sa puso mo ang pagsisimba.
Oo naman po. Marami akong natutulungan ng mga hikahos sa buhay. Alam niya ng mga kasama ko sa simbahan. Eh kung ganun, bakit ka galit na galit kay Ayla? Kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo. Lahat na lang pinupuna mo sa kanya. Pati yung mga apo ko, dinadamay mo. Hindi po ako galit sa kanya. Ipinagdarasal ko pa nga sila palagi eh. Lalo na si Miguel, na sana gumaling na ang paa niya. Ipagdasal mo rin na sana maging maayos ang pagsasama nila. Naaawa kasi ko sa mga apo ko kung maghihiwalay silang mag-asawa. Eh akala ko po ba, hindi niyo gusto mga batang yun? Hindi naman pala sila makukulit eh. At magugulo gaya ng sinasabi mo sa akin. Eh baka po natatakot lang sa inyo. Eh kahit ano pa. Kailangan nilang magkaayos alang-alang sa mga bata. Paano po si Janet? Eh pareho silang may asawa. Masigit na ikaw dapat ang nakakaalam na kasalanan ng gagawin nila dahil pareho silang kasal. Oo nga po, nakalimutan ko na eh. Nakakalakad na rin naman si Miguel. Minsan nga nasa balkonahin namin siya at naglalakad-lakad. Maayos na rin kami nag-uusap nitong mga huling araw. Pero buo na ang pasya ko na umuwi na sa amin. Makakatulong din siguro sa amin na magkalayo muna para makapag-isip ng maayos. Isang umaga, galing ako sa eskwelahan ng mga bata. Kinausap ko rin ang advisor nila at sinabi ko ang pag-uwi namin sa probinsya. Nalungkot naman ang teacher nila. Pero naiintindihan naman nila ako. Pagdating sa amin, naabutan ko si Ate Emily kasama ang ex ng asawa ko. Sa balkonahe pa talaga sila nag-uusap. Namilog naman ang mga mata nila pagkakita sa akin. Anong ginagawa niyo dito? Huwag mo na lang siyang pansinin, Janet. Asal kantong babaeng yan. Anong sinabi mo? Nagtatanong lang ako. Tapos yan ang sasagot mo sa akin. Kilala kasi kita. At baka kung ano pang gawin mo kay Janet. Kung gawin ko kaya yung iniisip mo, O di sige gawin mo. Ipakita mo ang pagiging wala mong pinag-aralan sa harap ni Janet. yan palang tingin mo sa akin. Taga-probinsya na nga, wala pang pinag-aralan. O totoo naman ah. Kaya nga kahit na anong gawin mo, hindi ka matatanggap ng pamilya namin. Ate Emily, ang mabuti pa, umalis na kayo bago ako mapuno. Mukhang kagagaling mo nga lang ng simbahan dahil sa suot mo eh. Tapos ganyan ang lumalabas sa bibig mo. At least ako nagsisimba. Eh ikaw, kahit kailan, hindi mo lang pumasok ng simbahan. Hindi mo nga yata tinuturuan na magdasal ang mga anak mo? Umalis na kayo bago ko pa maingod-ngod ang mga pagmumukha niyong dalawa sa semento. Ang layo talaga ng ugali mo kay Janet, no? Sila talagang bagay ni Miguel. Hindi ka ba talaga titigil, ate? Pag-isipan mo sana ang sinabi namin kanina. Aalis na kami. Huwag ka nang babalik dito. Ayla, hindi ko naman alam na pupunta sila rito. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman pinakinggan ang mga sinasabi nila. Pagod na ako. Hindi ko na mapapatawad kahit kailan ang hipag mo. Lahat ng sakit na pinaranas niya sa akin, ipaparamdam ko rin sa kanya. Habang nasa kwarto ako, pumasok ang dalawang bata. Sinabi nila na umalis ang ama at pumunta sa lola nila. Sinabihan ko naman sila na ayusin na ang mga laruan nila. Ilang araw na lang kasi, uuwi na kami sa probinsya. Nang lumabas ang mga anak ko, tsaka ako tinawagan ng best friend kong si Selena. Payag na ako sa gusto nitong mangyari. Palagay ko ang paghihiganti lang ang paraan para gumaan ang pakiramdam ko. Malayo pa lang si Miguel nang makita siya ng mga kapatid na paika-ikang maglakad. Inalalayan na siya ng mga to hanggang makarating sa bahay ng nanay nila. Nandun lahat maging ang mga hipag at bayaw niya. Oh, may nagyari ba? Bakit ka naman hinayaan ng asawa mo? Hindi niya alam na umalis ako ng bahay. May importante ka bang sasabihin kaya sumadya ka pa dito? Opo. Sa sunod na araw,
Susunduin na ang asawa ko ng mga magulang niya. Ayaw naman kasi niyang makipag-usap eh. Tuwing pupunta kami sa inyo, lagi na lang siya nagtatago sa kwarto. Hindi niyo naman siya masisisi. Ganon talaga kapag walang pinag-aralan, hindi gaya natin. Pasensya ka na, Miguel, ha? Hindi ko talaga nagustuhan ang ginawa niya kanina. Nakakahiya kay Janet. May tinapos si Ayla. Kung hindi niya pinili na sumama sa akin, matagal na siyang nagtuturo. Galing din sa mayamang pamilya sa probinsya si Ayla. Malawak ang lupain nila at marami silang negosyo. Wala tayo sa kalingkingan nila. Anong sinabi mo? Totoo ba yan? Oo! Ilang beses niya na akong niyaya na sa kanila na lang manirahan pero ayoko. Nahihiya kasi ako sa pamilya niya kahit napakabait nila at sobrang pakikisama sa akin. Hindi kasi kayo umattend sa kasal namin dahil simple at sa West lang ang kasal. Noon pa, hinusgahan niyo na ang pagkatao ni Ayla nang hindi man lang siya kinikilala. Yang bahay namin, pera niya ang pinampagawa dyan. Kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay siya na marangya pero pinili niyang mamuhay ng simple na kasama ako. Akala ng mga magulang niya, maayos ang lagay ng anak nila. Hindi nila alam, hirap na ang kalooban dahil sa paraan ng pagtrato niyo sa kanya. Anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Gustuhin ko man na pigilan siya. Alam ko na hirap na rin siya. Hahayaan ko na maging masaya naman siya. Hindi mo naman kasi sinabi nung una pa lang. Para ano? Para magbago ang pakikitungo mo sa kanya? Ikaw ang numero unong nagpahirap sa kanya. Bahala na ang karma sa'yo. Pupunta ako sa inyo. Kakausapin ko si Ayla. Huwag na. Hihingi ako ng tawad. Huwag na po, Nay. Kung ang dahilan lang ng pagbabago nyo nung malaman nyo na hindi siya gaya ng iniisip nyo. Ano ba tong nagawa ko? Kaya pala, hindi problema sa kanya kung mamahalin ang bilhin niyang laruan sa mga anak niya. Noon pa, alam ko nang inggit ka sa bilas mo. Pero mas pinanigan pa rin kita. Ang laki ng kasalanan natin kay Ayla. Hindi naman kasi nakikita sa kanya na mula siya sa may kayang pamilya. Dahil may mga taong simple lang manamit. Nay, ano pong gagawin natin? Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Nang sumunod na araw, napansin ko na binabati na ako ng pamilya ng asawa ko. Puro tango lang ako sa kanila. Hindi ko rin kasi mapilit nang umiti pa sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis namin. Dumating ang mga magulang ko at isang tiyuhin. Seryoso ang mukha ng mga magulang ko at halata na dismayado sila. Mahigpit pa kami niyakap ni Miguel bago sumakay ng sasakyan na naghihintay sa amin. Sa Maynila muna kami mamamalagi bago umuwi sa probinsya namin. Ang mga anak ko walang tigil sa pag-iyak dahil gusto nilang kasama ang ama nila. Ako naman pinipigilan ko lang maiyak. At hindi rin ako tumitingin sa direksyon ng asawa ko. Kahit hindi lumilingon, alam kong nakasunod pa rin ang tingin sa amin si Miguel. Sila pala ang mga magulang ni Ayla. Nararamdaman ko na galit sila sa akin. Hindi naman natin sila masisisi. Kung alam ko lang na masisira ang samahan namin, hindi na lang sana kami umuwi rito. Anak, alam kong galit ka sa akin. Sa aming lahat. Sana mapatawad mo kami. Hindi ko gusto na maghiwalay kayo. Kausapin mo ulit siya at suyuin. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Kung gusto mo sundan mo siya sa kanila kapag malamig na ang sitwasyon. Ayoko muna mag-isip ng kahit ano. Pakiusap, Nay. Huwag niyo muna akong kulitin. Kung gusto mo, sa bahay ka na muna. Tuloy-tuloy lang na pumasok sa loob ng bahay si Miguel. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ng nanay niya. Punong-puno naman ng pagsisisi ang nanay niya sa mga nagawang kasalanan. Nay, Kanina ka pa ba dyan? opo. Nakita ko nga ang pagsundukin na Ayla. Sayang nga
Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na makilala ko sila. Hindi naman kasi sila pumupunta dito eh. Sina Ayla lang naman ang umuuwi sa kanila. Paano sila pupunta dito kung tinatago ni Ayla ang tunay niyang sitwasyon dito? Sana po mapatawad ako ni Miguel. Kita ko sa mga mata niya ang galit sa akin. Huwag mo nang papuntahin dito si Janet. Kung ayaw mong tuluyan na akong magalit sa'yo. Wala na nga po siyang planong pumunta dito. Pagkatapos sabihan ni Miguel na hindi na siya mahal at walang balak na ipagpalit ang pamilya niya. Hindi man pala simba ang anak ko. Pero mas matino pa siyang mag-isip kesa sa'yo. Mula nang umuwi kami ng probinsya, araw-araw tumatawag si Miguel. Minsan pa nga umiiyak siya at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa amin. Dahil sa malaking pagkukulang niya sa amin. Sana daw bumalik na kami sa kanya. Pero matigas ang pagtanggi ko na umuwi sa kanila. Kung gusto niya magsama kami, umuwi siya dito sa probinsya namin. Dito kami magbagong buhay. Tanggap naman siya ng pamilya ko kahit ano pa ang nangyari. Sinabi ko tuwing nag-uusap kami, hihintayin namin siya ng mga bata. Nangako naman siya na susunod. May kailangan lang daw siyang ayusin. Ano po nangyari kay Ate Emily? Kagabi pa raw masakit ang tiyan at nahihirapang huminga. Kaya isinugod na sa ospital. May sakit ba siya? Malusog ang pangangatawan ng hipag mo. Kaya nagtataka nga kami. Nitong mga huling araw sabi ng kuya mo kung ano-ano ang sinasabi nito. Ha? Gaya ng ano? Gumagalaw daw yung mga santo sa bahay nila at naglalakad sa sala nila. Matagal na silang maraming santo. Bakit ngayon lang nangyari yung sinasabi niya? Hindi kaya nasisiraan na ng bait si Emily? Ha? Sabi kasi na kuya mo minsan daw nakikita niyang nagsasalita yun mag-isa. Teka, may problema ba silang pinagdadaanan itong mga nakaraang araw? Wala naman daw, sabi ng kuya Manuel mo. Pasensya nanay. Marami din kasi akong iniisip kaya hindi ko sila madadamayan. Naiintindihan ko naman, anak. Nagkakausap pa kayo ni Ayla. Opo, araw-araw kami nag-uusap. Kailan daw sila babalik? Hindi na po, nay. Ang gusto ni Ayla, doon na kami manirahan sa kanila. Kung yun lang ang paraan para magkaayos kayo mag-asawa, pagbigyan mo na. Kung dito nga naman kayo, paano siya makakalimot sa mga ginawa namin sa kanya? Gusto ko po kasing tuluyan ng magalingan pa ako para makapaghanap agad ako ng trabaho pagdating doon. Kapag nandun ka na, anak, ihingi mo sana kami ng tawad kay Ayla. Mabait po ang asawa ko. Alam ko, napatawad niya na kayo. Hindi ko lang alam kung magagawa niyang patawarin si Ate Emily. Matindi ang galit ng asawa ko sa kanya. Naisip ko tuloy, baka karma na ang nangyayari kay Emily. Ginagamit niya kasi ang pagiging palasimba niya para makakuha ng simpatsya ng mga tao. Kahit araw-araw pa siyang magsimba, alam ng Panginoon kung ano ang pagkatao niya. Kahit nakikita ko na ang mga mali niyang ginagawa, dahil mas pinapaboran ko siya kaysa sa asawa mo, laging siya ang pinapanigan ko. Nung gabi, kausap ko ulit si Miguel. Ikinwento nga nito ang nangyayari sa hipag niya. Dahil sa cellphone lang kami nag-uusap, hindi niya nakita ang imbing ngiti sa labi ko. Wala itong kamalay-malay na ako ang nasa likod ng paghihirap ng hipag niya. Umpisa pa lang ang pagdurusa ni Ate Emily. Mas matindi pa ang dadanasin niya sa mga susunod na araw. Kung alam ko lang na nakakapagbigay din pala ng saya ang paghihigante, noon pa sana ako pumayag sa gusto ng best friend ko na kulamin ng babae para maturuan ng leksyon. Day, hirap na ako. Diyos ko, Emily! Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla kang pumayat ng ganyan? Hindi ko po alam. Para akong isinumpa.
Ang bilis ng pangyayari, Nay. Kahit ang mga doktor, hindi alam kung ano ang sakit ko. Bakit hindi mo subukan lumapit doon sa manggagamot na pinuntahan namin? Baka makatulong siya. Hindi naman kami naniniwala sa ganun, Nay. Wala namang mawawala kung susubukan nyo lang. Pag-uusapan namin mag-asawa. Maiwan ka na muna namin, ha? Magpahinga ka muna para makabawi ka ng lakas. Naiwan naman ang 2 anak ni Ate Emily sa kwarto para magbantay sa kanya. Nang nasa labas na ang mag-ina, saka naman kinausap ng masinsinan ng biyanan ko ang anak niya. Ano po, Nay? Iniisip niyong kinukulam si Ate Emily? Oo. Kahapon kasi hindi naman siya ganyang kapayat eh. Isang araw lang ang lumipas. Kalahati na ng timbang niya ang nawala. Butot balat na lang siya. Dapat nga talagang magpatingin sila sa manggagamot na pinuntahan namin. Kumbinsihin niyo si Kuya. Meron pa akong gustong sabihin sa iyo, anak. Ano yun? Si Ayla ang iniisip ko na gumawa nito sa kanya. Siya lang naman kasi may matinding galit kay Emily. Nay, nakikiusap ako. Huwag niyo nang pag-isipan ng masama ang asawa ko. Nananahimik na sila sa probinsya eh. Pasensya ka na, iho. Ay, paalis na po ako sa susunod na araw. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Akala ko ba magpapagaling ka muna bago ka umalis? Miss na miss ko na ang pamilya ko eh. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka doon, ha? Makalipas ang ilang araw, kasama na namin ulit si Miguel. Tuwang-tuwa naman ang mga bata pagkakita sa kanilang ama. Kinausap pa ng mga magulang ko ang asawa ko at inalok ng trabaho. Alam kong mas magiging masaya at tahimik ang buhay namin dito. Mamamatay na po yata ako. Nilapitan na namin lahat pero hindi pa rin ako gumagaling eh. Wala ka kasing pananampalataya, nagagaling ka. Parusa na siguro ito sa akin dahil sa mga ginawa ko kay Ayla at sa mga anak niya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ipaabot mo sa ating Panginoon. Kahit lagi ako nagsisimba dati, hindi pa rin niya ako pinakikinggan. Dapat kasi, mula sa puso ang pagdadasal mo. Hindi lang galing sa isip. Alam ko naman po yun eh. Magpakatatag ka, Emily. Alang-alang sa mga anak mo. Kailangan ka pa nila. Nagpapakatatag naman po ako. Kaya lang, hirap na talaga ako sa kalagayan ko. Huwag ka mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Laging kausap ni Miguel ang nanay niya. Sa kanya kami nakakabalita ng nangyayari kay Ate Emily. 3 buwan na rin pala mula nang kulamin siya ng best friend ko. Ganun katagal na siyang nagdurusa. Kahit litrato lang ang ibinigay ko, naging mabagsik pa rin ang kulam nito. Sabi pa ng biyanan ko, mahina na daw ang bilas ko. Hindi na raw ito nakakatulog at nakakakain. Sa palagay daw nila, naghihintay na lang ito ng kamatayan. Gusto ko lang naman siyang parusahan, pero hindi ko pa rin hinangad na mamatay siya. Kaya nung araw na yun, pinuntahan ko si Selena. At pinatigil ko na siya sa ginagawa niyang pagkulam kay Ate Emily. Sumunod naman agad ito. Nang sumunod na araw, tumawag ulit ang biyanan ko. Sinabi nito na magaling na daw si Ate Emily. Kung gaano daw kabilis ang pagbagsak ng katawan nito, ganun din kabilis na bumalik ang pangangatawan nito at lakas. Meron sana akong ipagtatapat sa'yo, Miguel. Ako ang nagpakulam sa hipag mo. Nagawa ko yun dahil sa sobrang galit ko. Pero pinabawi ko na rin kaya siya gumaling. Hindi ako nagagalit sa'yo. Pero sana, huwag mo nang uulitin yun kapag nagkaroon ka ng kagalit.
Alam mong masama ang kumapit sa karunungang itim. Alam ko naman. Hayaan mo, yun ang una at huling beses akong magpapakulam. Kahit hindi maganda yung ginawa mo, yun ang naging daan para magbago yung hipag ko. Sabi ni inay, mabait na daw talaga at hindi lang basta pakitang tao lang. Mabuti naman kung ganon. Mahirap kasi na ginagamit pa ang pagiging palasimba para lang masabi na mabait siya. Sa kasalukuyan, masaya kaming namumuhay ng pamilya ko dito sa probinsya. Mula nang tumira kami dito, isang beses pa lang kami nakauwi sa lugar ng asawa ko. Isa lang ang maipapayo ko na natutunan ko sa karanasan ko. Kahit gaano pa kasama ang ginawa ng kapwa natin sa atin, huwag na huwag kakapit sa karunungang itim. Mas mabuti na ipagdasal na lang natin sila at hayaan ang nasa taas ang magparusa sa kanila. Kailanman hindi tamang ilagay sa kamay natin ang pagganti para gumaan ang pakiramdam natin. Hindi tama na matuwa tayo dahil sa paghihirap ng kapwa natin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Gwen. Sana po nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig mga solid abangers. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, suportahan nyo ang bago nating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Palibhasa kasi, hindi sanay makisalamuha ang Palibhasa kasi, hindi sanay makisalamuha. Isa pa. Naniniwala ka sa manggagamot na yon. Siguro, nasusulsulan lang siya ni Ayla. Siguro, nasusulsulan lang. Wakas. Ha? Ano? Oy, siguro. Maghihiwalay na kayo? Oo. Maging masaya na sa nanood niyo. Anong kulit ko. Nabanggit din ni Maring Pina na Tutok po kasi sa kanila ng pagtuturo yung asawa ko eh. Minsan, sa gawaing bahay, dinadaan sa kunwari laro ng Rizonji. Ayag ka na! Isa na dun kung paano niya sa social